Mensaheng ito yung magiging guide natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Amen? Amen. At ang ating pong verse ay matatagpuan sa 2 Corinthians 10, verse 3 to 6. Pwede po ba tayong tumayo upang basahin ang kanyang salita? Amen. At the count of 3, sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, 3. For though we walk in the flesh, we do not war according to the flesh. For the weapons of our warfare are not carnal, mighty God for pulling down strongholds, casting arguments and very high Thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ, and being ready to punish all disobedience when your obedience is fulfilled. Hallelujah. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Nabasa na po namin, Panginoon, ang iyong mga salita, Panginoon. Hallelujah. Kulang na lamang po, Panginoon, ang pagpapaliwanag, Panginoon, upang ito'y aming lubos na maunawaan, Panginoon. Hallelujah. Panginoon, pagkalooban mo, Panginoon, ang mga bawat kapatid mo, Panginoon, na makikinig, Panginoon, na makalangit, na pangunawa, Panginoon, sa iyong mga salita. At gayon din, Panginoon, ang iyong apang lingkod, Panginoon, na gagamitin mo mensahero sa iyong mga salita, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang siyang magmuna sa aking buhay, Panginoon. Itago mo po ako sa iyong lingkuran, Panginoon. At ikaw po, Panginoon, ang siyang manguna sa aking buhay sa araw nito at sa oras nito, Panginoon. Sa lahat ng mga kita sabihin, Panginoon, ikaw po, Panginoon, ang siyang mapupurihan at ikaw ang siyang sa iyo lamang po nagmumuna, Panginoon. Hallelujah. Lord God, salamat po, Panginoon. Ang mga salita mong ito, Panginoon, nawa, Panginoon, ito ay tumimo sa aming pinakamatabang puso at ito'y malakaran namin, Panginoon, sa aming pang-araw-araw na pumuhay dito sa mundong ito, Panginoon. Panginoon, maraming salamat sa iyo lamang po kapurihan at kadakilaan sa tanging pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon at sa gabay ng Santong Espiritu. Amen. Amen. Pwede na po tayong magpo at makinig sa mensahe ng Panginoon ngayong umaga. Amen po. Bali po yung topic na conquering in prayer. Conquering. Pananakop sa pamamagitan ng panalangin. Amen? Paano tayo makapanakop kung sa mga panalangin natin? Every word, sa bawat gawa natin, sa arapang araw-araw, dapat lagi naka-include tayo sa Panginoon. Lagi tayo nakakuan sa Panginoon, naka-angkla. Yung ba yung lagi, every word, anytime, any place, pwede po tayo manalangin. But, Amen. in prayer, dapat meron po tayong aalisin at meron tayong dapat na Gawin. yung mga salita na dapat nating alisin at babaguhin at mga gawa na dapat nang hindi gawin. Amen? Amen. Yan po yung kuha ng panalangin natin. In scripture, kaya na po, ito na po yung objectives. Amen. Realizing that every begins in the spiritual dimension, we need... Tama ba? Okay. Oo, tama. Okay. Ayan. Realizing that every begins in the spiritual dimension, we need to take hold of the first at most powerful weapon of conquest available in spiritual battle, that is prayer. Amen. Amen. Dapat po maunawaan ng bawat isa sa atin bilang mga Kristiyano o non-believer, maski na non-believer, marunong manalangin, pero dapat meron sila dapat gagawin at aalisin at babaguhin sa kanilang pamumuhay. Amen? That is this is the battle, this is the prayer. Sa mga Kristiyano, ganun din po, hindi po tayo exempted. Every day, every time, diba, kagising pa lang natin, ang meron na tayong kalaban, hindi po yung asawa, hindi natin yung kapitbahay, hindi po yung katabi natin, kundi po yung mundong ito po dahil po nababalot ng kadiliman. Sabi nga itong mundong ito, yung kwan ni Satanas, ito yung kwan niya, kariyan niya. Kaya kailangan ng bawat Kristiyano, bawat namamayan, o bawat everyone believe to the Jesus Christ, kailangan natin na may panalangin sa bawat araw-araw natin gagawin. Amen? And then the introduction. Sa biblical truth, spiritual over matter. Everything begins first in the spiritual realm because manifesting in the physical dimension. Diba? Totoo na naman, diba? Lahat ng mga
na nangyayari sa buong sa mundong ito ay gawa lang ng mga ng mga kadiliman, mga gawa ni Satanas. Kaya bago natin gagawin, ipag-pray na natin. Kasi bago pa yan sa dumating sa buhay natin, baka maka-encounter ka, baka away ka sa paglabas mo, hindi mo na ipanalangin. Dapat every time pray, sabi ng Panginoon. Amen. Kasi siya ang maglilid sa atin sa bawat oras natin. Siya ang maglalain sa daan na dapat nating tahakin. Siya rin ang magbibigay sa atin ng karunungan at kaalaman kung paano natin paglabanan ang dagawa ng demonyo sa mundong ito. Amen? Sabi nga sa kanyang salita sa Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your hearts and lean not your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He shall be direct your paths. Amen. Sabi nga, Amen. huwag po tayong malangan sa ating kakayanan. Amen. Kahit ano pa natapos natin, kung paano ang kung ano pa ng mga nagawa natin, produkto dyan, kung ano nagawa natin sa kapwa natin, hindi po natin dapat ipagmalaki yun. Kasi sa Panginoon, lahat tayo pantay-pantay. Nais ng Panginoon, bawat isa sa atin, sa Kanya lang tayo magtiwala. Yun ang gusto ng Panginoon sa bawat isa sa atin na iparating sa Kanyang salita na yan. Amen? Amen. Hallelujah. Everything na gagawin natin, everything na sasabihin natin, everything, kahit ano pa yan, kapag subukan pa yan, ipagkatiwala natin sa Panginoon. Sa Panginoon lang magbibigay sa atin ng kalabutan. Hindi yung kaibigan mo, hindi yung minsan nga, yung kapag may problema ka financially, pag mating ka pa sa kaibigan mo, lalapit ka pa, mapapahiya ka pa, di ba? Tatanggihan ka pa, pero sa Panginoon, hindi ka tatanggihan ng Panginoon. Amen. Kaya once na tayo po ay mayroong kasakitan, karamdaman, at problema, spiritually, physically, financially, direct na tayo sa ating Panginoong Jesus sapagkat siya ang provider natin. Amen? And Lord, at ito na yung pa natin, this world lies in the spiritual darkness. Ibig sabihin, itong mundong ito ay nababalot ng kadiliman na gawa ni Satanas. Dapat, hindi, sabi nga niya, his heresy is the spiritual darkness, rules the world, causing crimes, quarrel, coveting, stealing, lying, violence, and deception, etc. Yan po yung gawa ni Satanas na nangyayari dito sa mundong ito na hindi natin nalalaman kung tayo hindi tayo dudulog sa ating Panginoon. Kasi yung mga krimen na yan nagagawa dito sa mundong yan. Hindi tayo exempted dyan, kahit na tayo mga Kristiyano. Kaya dapat, lagi tayo nakaangkla sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Amen. Lahat ng mga yan, dito po yan natin nakikita sa mundong ito. Lahat po tayo, maski na believers na tayo sa Panginoon, tayo po hindi exempted dyan. Aminin po natin sa ating sarili. Lahat po yan, kung hindi tayo gagabayan, kung hindi tayo hingi ng gabay ng ating Panginoon, hindi natin mapapaglabanan lahat ng mga gawa ng mundong ito. Amen? Amen. More reason why the child of God need to dwell in His presence by putting the armor of God. Amen. Alam niyo po ba yung full armor of God? Amen. Isuot po natin yung full armor of God. Ayun po yan, no? Yung 7, helmet, Helmet And of then, salvation, yung breastplate, belt of truth, and then the shoes of gospel, and then the breastplate, of salvation, breastplate of, ano yan? and then the Breastplate of sword, righteousness, yung pangamalan ng the Diyos, sword. yung salita ng Panginoon. Amen. Kasi dapat every battle meron tayong panlaban. Yun po yung salita ng Panginoon. Kaya yung bawat isa, hindi lang po tayo manalangin kasi parang makuha na matatalakay din natin yan. Kaya dapat bilang isang mga manampalataya na ito po yung magiging kuha natin way. Kung paano natin kasi sa bawat panalangin natin, minsan alakala natin sinasagot ng Panginoon. Sinasagot ng Panginoon yan, pero meron siyang way. At Amen. meron siyang His own sagutan way. sa bawat panalangin natin. Hindi Amen. natin nararamdaman, hindi natin nakikita, pero ang Panginoon, always nagpe-pray ka, tinutugon niyo yan. Amen. Tayo lang kasi mga Pilipino, tayo lang kasi mga tao, hindi tayo nagiging kontento sa bawat gift na pinagkakalob sa atin. Every day, nung yung pag-gising pala natin, isa ng pagkapala para sa atin. Amen. Hindi natin nakikita ba. Pagkagising pala natin, binigyan na tayo ng buhay, binigyan tayo ng paghininga. Kung doon tayo sa ospital, yung oxygen, binabayaran pa natin. Diba? Amen. Ganun kabuti ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Pull out of the darkness. Sabi ng Panginoon, once na tayo nakakilala sa Panginoon, dapat yung magawa ng kadiliman sa mundong ito, dapat tayo na umalis sapagkat tinanggap natin si Jesus Christ. Sabi niya gano'n, Jesus Christ came and rescue
us out of the darkness into His kingdom of light. Amen. Every Christian na sumanggap Hallelujah. sa Panginoong Hesus ay tayo po Hallelujah. naligtas na. At dapat tayo po ay nagbayo na sa kadiliman. Tayo na po dapat makita sa atin ang Amen. pagkatulad ng Jesus Christ. Sa Amen. buhay. Tayo na po dapat ang magliwanag. Yung mga Amen. kilala natin na lumalakad pa dito sa mundong ito na sa puno ng kadiliman, dapat tayo na po yung maging kwan, yung maging ilaw nila, tayo na po yung magdala. Ipakwa natin yung, i-pray natin sa kanila na ipakita natin sa kanila yung tinanggap natin na kaligtasan. Para sila din po, Amen. hindi po sila na kaligtasan physically, spiritually po ang usapan po rito. Kasi once na tapoy namumuhay dito sa mundong ito na puno ng kasamaan, dito po, andito akala natin masaya tayo, puno tayo ng kayamanan, puno tayo ng kaibigan. Pero sa tingin ng Panginoon, hindi po tayo ligtas at hindi po tayo, anong tawag dito? Hindi tayo exempted sa mga ginagawa natin, maski pa anong yaman mo, kung magbibigay, magmumudmud ka ng pera, hindi po tayo naliligtas sa mabuting gawa natin. Kung hindi po Amen. natin tatanggapin si Jesus Christ bilang Panginoon natin at pagligtas. Amen. We are the sign to the light that Jesus has given us. So, sabi nga, di ba? Where to shine. Dapat daw tayo magliwanag sapagkat si Jesus, Kristo, ang Panginoong Jesus ay tinanggap natin sa ating buhay at tayo dapat ay magliwanag na sa mga iba. Amen. Di ba? Meron naman tayo, di ba? Yung pa yung sabi nito, yung how to conquer the world. Sabi niya, share the good news, share the gospel, share the Amen. salvation. Tayo na po Amen. yun yung gagamitin ng Panginoon. Amen. Every one of us, hindi po tayo narito kung wala tayo nag-invite sa atin. Amen. Ganun din po tayo, kung ganun tayo tinanggap natin ng libre, ibigay din natin sa iba ng libre. Amen. Gawin po natin sila sa gawain ng Panginoon. Hallelujah. Amen. Para po matupad yung sabi ng Panginoon, pull out of the darkness. Amen. Para po yung mga Amen. kapatid natin at mga kapabayan natin, mga kamag-anakan natin ay maalis dito sa mundo ito ng gawa ng kadiliman. Amen. Amen. Hallelujah. Oh, hallelujah. The need to conquer first in our prayers to pull down strongholds. Amen. Dapat pala, pag meron, yan na po yung isa. Kailangan pala natin manalangin, kailangan meron tayong alisin, tanggalin yung mga strongholds natin. Sabi nga dyan, for though we walk in flesh, we do not war according to the flesh. For the weapon of our warfare are not carnal, but mighty is God for pulling down His strongholds. Amen. Sa ating pong pananalangin bilang mga Kristiyano, alam po natin kung ano yung mga strongholds. Alam po natin, hindi ba? Anger. Ang mga stronghold po, isa-isa po natin, marami po yan. Unforgiveness. Isa na po dyan yung nag-aagaw sa atin, sa oras natin, sa pagmanalangin. Isa na dyan ang cellphone, isa na dyan ang kayamanan, dahil puso napopokus tayo doon sa pagyaman natin. Sa trabaho rin natin, minsan nakakapagbuwan din yan ng strongholds. Kasi hindi ka na nakakapokus sa magbasa ng Biblia dahil nakapokus ka sa trabaho mo para gusto mo ma-increasean, gusto mo. But, sabi ng Panginoon, if ikaw ay mananalangin sa Kanya, alisin mo yung mga strongholds mo sa buhay. Amen. Yun po yung nais ng Panginoon. Kasi dapat maging clear tayo sa harapan ng Panginoon. Amen. Kasi ang Panginoon, unang-una, alam niya na lahat ng pangangailangan natin. Amen. Ang kulang na lang natin ang gawin, ang nais niyang ipagawa sa atin. Amen. I-clear natin sarili natin na maging karapat-dapat tayo sa harapan ng Panginoon. Amen. Iyon po ang nais ng Panginoon sa atin. Is to cast, Praise pull down God. the strongholds Hallelujah. sa ating mga buhay. Pati sa mga problema natin. Hanggang sa pagtulog natin, iisip natin problema natin doon. Huwag natin isipin, sabi ng Panginoon, ipagkatiwala mo sa akin dahil ang pamato ko ang iyong dalhin, dahil ang pamato ko ay magaan. Amen? Ganun po ang nais ng Panginoon sa atin. Be humble. Kasi ang tinitingnan ng Panginoon sa atin yung puso natin. Kung anong nasa puso natin, kahit anong pangyater natin sa Kanya, sa panalangin natin, ang puso natin hindi naman clear sa Kanya, useless sa Panginoon yung panalangin natin, hindi makakarating. In prayer, all strongholds must be pulled down and cast away in the name of Jesus. Amen. Lahat ng mga strongholds natin, in the name of Jesus, in your prayer, cast out in the name of Jesus. Amen. Always.
pangalan ni Jesus, siya lang ang may makakagawa ng mga imposible sa atin. Sa tao, imposible, pero sa Panginoon walang imposible. Amen. Yun po ang nais ng Panginoon, to pull down the strongholds sa bawat isa sa atin in prayer. Sa lahat ng gagawin natin, gaya ng sabi ng Panginoon, humayo kayo. Pero tayo, unang-unahan tayo ng takot. Paano natin makukungkir ang mundo sa gawain niya kung tayo takot? Sabi niya nga dyan, stronghold cast. Yan o. Alisin natin yung takot, kaba sa ating mga puso. Maging humble po tayo sa Panginoon. Sabi nga, di ba yung kasabihan ng dito sa mundong ito, walang hiya. Sa tao, walang hiya. Pag sabi sa mundong tao, parang sabi ng Panginoon, maging walang hiya ka sa Panginoon sa gawain niya. Dapat hindi ka mahiya, i-share ang salita ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Kung nga sa mga occasion nga, sabi, walang hiya-hiya eh. Di ba? Kahit hindi ka invited, pagkainan, pupunta ka. Yung pag hindi, sa mga sisilpa sa baryo eh, sa mga Amen, sa amen. baryo, sa Amen. pistahan, ganun sa amin eh. Sa Aurora, kapag may pistahan, tapos ka, binyagan ka sa, kahit hindi invite, pag sumidaanan mo, pwede kang pakainin eh. Sabi niya, walang hiya, gutom-gutom na to eh. Ganun din ang nais ng Panginoon, dapat walang hiya na tayo natin, nakukuha natin sa mundong ito, nakikita natin. Pero ang nais ng Panginoon dito sa mensahe niya, hindi dapat natin ikahiya yung salita ng Panginoon. Amen. Kahit saan po tayo pumunta, dapat handa po natin i-share yung kabutihan ng Panginoon na tinanggap natin. Kung Amen. paano tayo binago, kung gaano tayo noon, kung gaano tayo ngayon. Amen. Dapat makita rin sa ating pamumuhay. Amen. Amen. Nangingibabaw na naman ang boses ko dito. Amen. Parang ang bilis data. The need to conquer first in our prayer to cast down every form of arguments. Yun po yung sabi, di ba? Argument naman. Casting down arguments in every high thing that exalt itself against the knowledge of God. Yun, sabi niya ganun. Yung mga salita, mga usap-usapan na nagiging dahilan ng pag-aaway ng mga kapatid, dapat yung mga negative words, dapat hindi na po natin yan masasabi sa mga kapatid na yung mga nakakasakit. Pero kung minsan kasi yung mga kapatid na nasasaktan, yung ganun din sa magbibigay ng payo, dapat include nakalain pa rin po sa Word of God. Kasi minsan yung mga payo natin is naka-include pa rin sa worldly. Dapat po natin ikuan din po natin yung mga payo natin bilang as a leader and pastors, and also the mga members na laging pinagsasabihan. Maging kuwan po tayo, maging Open-minded. open-minded. Maging kuwan po tayo, maging ang tawag dito, mapasako po tayo sa ating mga leaders, sa mga pastors. Kasi bawat sasabihin ng leaders natin, pastor, para din po sa ating kakabuti yun. Amen. Pero maliban na lang, kung i-chismis ka ng pastor mo, leader mo, na hindi naman maganda pakinggan, yun na po yung hindi nakakabuti sa atin. Amen. Nagdudulot na po yun ng pagka-bahagi. Yun ang po every leaders, every pastors, and lahat po tayo, yung mga hindi nakakalugod na salita, hindi nakaka-encourage ng mga kapatid, na nagiging dahilan ng mga pagkatalo-talo. Sabi nga niyan, arguments, accusation, and negative words spoken against a person bear consequences in the person's life. Amen. Yun po yung ibig sabihin nun. Iwasan na po natin yung pagchismisan si kapatid. Amen. Yung kapatid nag-open sa iyo, ibig sabihin pinagkatiwalaan ka niya. Hindi mo kailangan Ikaw lang ang ibahagi sa iba. pinagsabihan nun, dapat ikaw po yung dapat hindi mo na po sasabihin pa sa iba. Maliban na lang po kung willing po yung sa kapatid na sabihin mo sa mga members o sa congregation ng ganito. Amen. Pero po yun. Pero once po na tayo po ay may mga problema personally, mas maganda po isabihin natin sa pastor, sa mga leaders natin. Kung saan po kayo parang panatag na sabihan. Alam niyo po, yung mga sinasabi dapat ng pinagkatiwalaan kayo, dapat kayo lang po ang nakakalam. Amen. Dapat na hindi na palabasin sa labas sa iba. Amen. Dapat hindi na po natin palabas. Mag-iba pa may mensahe sa iba, magkaroon pa ng consequences. Iba pa May ang consequences, pagkakaiba na hindi pagkakaunawaan, magkakadulot pa ng hindi pagkakaunawaan. Amen. Yun po yung nais ng Panginoon. Iwasan na po natin yung arguments,
accusations and negative words against the person. Amen? Amen. Thank you, Lord. We need to speak the promised word to erase all those false presentations and Pretensions. pretensions and set them free. Amen. Speak the promise of God. Amen. Ano may mga promise niya? Di ba marami man siyang promise. Dapat ang sabihin natin sa mga kapatid na nangihina, lalo na yung mga kapatid natin na dumaraan sa kapagsubukan, yung promise ng Lord, ano ba yung promise niya? Amen. Di ba? Tayong lahat ng mga nahihirapan na bibigatan, Isaiah Yung 41, kanina. 41:10. Amen. Yung Amen. kanina. Minsan yung Amen. Hallelujah. And then Proverbs, ba yun, Kawikaan 16:3. Yung mga promise niya yan, daming promise niya. 6,000. Maraming promise, pero Hindi natin alam. Kasi alam hindi natin, nababasa. bilang mga Kristiyano yung mga promise niya, bakit hindi pa tayo nagkakatiwala? Bakit hindi pa natin sinusunod minsan? Promise ng God, paano ka pagpapalain? The obedience sa kanyang salita, yun po tayo pinagpapala ng Panginoon. Amen. Speak the promise word. Amen. Sa bawat kahinaan natin, sa bawat kapagsubukan natin na dumarating sa ating buhay. Ang promise ng Lord, sabi niya doon, hindi kita pababayaan, hindi kita iiwan. Amen. Lagi natin kasama ang Panginoon. Sabi niya, but kung tayo mismo ang alalayo sa Panginoon, paano natin mararanasan yung kanyang promise, yung kanyang pangako? Kung tayo mismo, alam na natin yung pangako niya, pero hindi pa natin siya tinatawagan at hindi pa natin siya sinasama, paano tayo tutulungan ng Panginoon? Amen. Ang nais ng Panginoon, always, tawagin natin sa pamamagitan ng panalangin. Panalangin. Amen. Panalangin, may pasasalamat. Amen. Amen. Hallelujah. The need to conquer first in our prayers to captivate every thought into obedience of Christ. Amen. Bringing every thought in the captivity to the obedience of Christ. Sa 2 Corinthians 10:5. Pray for the people, mind be open for the gospel, and that we may be more hunger for Him. Sabi ng Panginoon, ipanalangin mo ang lahat mga tao, kanilang mga puso na maging open sa salita ng Panginoon at sila ay maging gutom sa kanyang salita. Amen. Yun po yung nais ng Panginoon. Kahit na tayo mga believers na, di ba? Minsan nakakaligtaan pa natin magbasa ng Bible. Praise God. Sa bahay ko, talaga sa dami ng ginawa ng Panginoon sa akin, minsan nare-remind din ako eh. Paano sabi ko sa sarili ko, Lord, sabi ko gano'n, bali ito yung truth to life na sa buhay ko talaga nangyari. Kasi minsan sa sarili lang natin tayo nananangan. Kasi hindi pala, kasi ang kakayahan natin may hangganan. Amen. Pero ang Panginoon, lahat wala. Sabi nga ng Panginoon, sabi lang gano'n, pray the people. Sa aking buhay, yung nangyayaring hakin ng mga ganitong kapagsubukan, Lord, sabi ko gano'n, kung ano mo tinawag na yung Lord, sabi ko gano'n, bakit ganito pinaparanas mo sa akin? Sa trabaho, lahat sa trabaho, yun ang personal sa trabaho, kababayan pa natin yung mismong nagdidisip sa akin doon. Kung tutuusin, hindi na natin nasa posisyon na sila nasa asa sila. Kung sa kuha naman is, tayo pa yung kababayan niya na medyo gusto pa alam ko naman kaya ko talaga, hindi ko talaga level itong trabaho ko ngayon. Dahil, sabi nga, Lord, si Lord nag-provide, si Lord na nagbigay sa akin ito eh. Sabi ko, Lord, itong hope, sabi ko ganun, Lord, sabi ko ganun, magkukuha pa lang eh. Yung bang mag-start, di ba yung tawag dito, mag-uumpisa kung kailan dumating ako rito, saka naman ako mawawala ng trabaho. Ito yung na-terminate pa ako sa trabaho sa company ko. Binigyan ako ng 2 months na para maghanap ng trabaho. Glory to God. Sabi sa Panginoon, ito lang ang panalangin sa Panginoon. Lord, sabi ko ganoon, kung gagamitin mo ako, sabi ko sa sector ng hope, sabi ko ganoon, bibigyan mo ako ng trabaho.
on the spot, kinabukasan, pag nagpasok ko doon sa trabaho ko, sabi sa akin ng QC, di ba sabi niya terminate ka na? Opo. Ito sabi niya, apply ka dito, sabi niya ganun. Eh, ang trabaho ko po nung dati is style setter ko, construction works. Tapos in-applyan ko maintenance lang kasi yung building na ginagawa namin, doon din po ako pinag-apply. Tapos, sabi niya sa akin, sige apply ka, sabi niya ganun. Sige, na-applyan ko naman. Pero kasi nga, di ba, ang katao naman, kaya nga tayo binigyan ng portion. Sabi nga, walang imposible sa Panginoon, di ba? Sabi ko, apply po ako, sabi ko ganun, supervisor maintenance. Kasi, gusto ko kasi, mag-increase ang sahod ko eh.